Tulungan ninyo kaming maghanap ng saksi. Ibalik ninyo ang dangal ng anak ko. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa inyo. Talagang nakikiusap ako sa inyo. Tulungan ninyo ang anak ko. Siya ay isang mabuting doktor. Namatay ako. Namatay ako sa unang pagpunta ko sa bahay ng fiancé ko, sa kamay ng babaeng iniligtas ko, na nanganak ng maaga. Siya ang asawa ng kapatid ng fiancé ko. Mag-isip ka naman ng paraan. Hindi ka ba doktor? Ate, itulak mo. Lumabas na ang ulo ng bata. Itulak mo. Bakit napakaikli ng mga binti ng batang ito? Diyos ko, baka deformed ang bata. Anong sinabi mong deformed? Mahal, tiyak na sobrang lakas ng hatak ni Chen Shui noong nanganganak ako. Nabali ang binti ng anak ko dahil sa kanya. Ang batang ito ay talagang deformed mula pa sa sinapupunan. Ikaw ang may kasalanan sa nangyari sa anak ko. Mamatay ka. Xiao Oshue. Wala namang problema ang anak ko. Kasalanan mo lahat. Ikaw, doktor na walang alam. Dapat mong bayaran ang buhay ng anak ko. Pagkatapos kong mamatay, si Liu Qian ay lalong ng abuso dahil wala nang makakapagpatunay. Binintang niya ako na bilang isang surgeon ay nag-deliver pa ng buntis. Sadyang pinatay ang isang tao, nag-livestream sa buong network para magmukhang kawawa. Kumita ng napakarami. Magandang araw sa lahat. Ako si Liu Qian. Ang ina na ang sanggol ay pinatay ng doktor. 10 taon na akong kasal. Nasubukan ko na lahat ng gamot, tradisyonal man o moderno. Nagpa-IVF ako. Tiniis ko ang 99 na turok. Sa wakas ay nabuntis ako. Pero si Chen Shui, ang doktor na walang kakayahan, ang pumatay sa anak ko. Sinungaling ka! Ikaw mismo ang pumatay sa bata. Si Chen Shui ang dahilan kung bakit lumpo ang anak ko. Nagpakamatay na lang siya para tumakas sa responsibilidad. Hindi ganoon. Iniwan niya kaming nasa matinding pagsisisi. At para magbuntis, ay umutang kami ng mahigit 1 milyon para sa pagpapagamot. Pinipilipit ninyo ang katotohanan. Maliwanag na hindi kayo nagpatingin noong buntis kayo. Ngayon, sinisisi ninyo ako. Ginagawa ninyong pera ang buhay ko. Ang doktor na ito, kahit sa syudad ay hindi mabuti. Bumalik siya rito dahil sa medical malpractice. Mamatay ka! Doktor na walang konsiyensya. Kawawa naman si ate. Hindi ba surgeon ang doktor na ito? Anong karapatan niyang magpaanak? Ang anak kong babae ay mabait at maalalahanin mula bata pa. Hindi siya nananakit ng tao. Tinulungan ka ng anak kong babae sa pagpapaanak. Ang kabutihan ay ginagantihan ninyo ng kasamaan. Pinatay ninyo ang anak ko. Tao ka pa ba? Ang anak mong babae ang pumatay sa apo ko. May kapal ka pa ng mukhang pumunta rito at manggulo. Ang bagay na ito, nag-report na kami sa pulis. Kailangan kong ipaglaban ang hustisya para sa anak ko. Ano ba ang nangyayari sa mga magulang na ito? Maliwanag na ang anak nilang babae ang pumatay sa tao. May kapal pa ang mukha nilang manggulo. Mamatay ka. Masamang doktor. Ang mga magulang ng masamang tao ay hindi rin mabuti. Pinatay ng anak mo ang anak kong lalaki. May kapal ka pa ng mukhang humingi ng hustisya? Ang mga magulang ng masamang doktor ay may kapal pa ng mukhang pumunta at manggulo. Tama. Mahal. Hindi. Wag! Kayo pumatay na naman kayo ng 2 tao. Bumalik ka para sa isang babae. Tinalikuran mo ang iyong ama't ina. Inosente si Xiao Shui. Bakit hindi kayo nakikinig sa akin? Buwisit. Patay na ang pamangkin mo at pumapanig ka pa sa ibang tao. Xiao Oxue. Hindi kita naprotektahan. Wala akong silbi. Ni ang iyong mga magulang ay hindi ko nailigtas. Sasamahan na kita. Jiang Feng. Wag! Nakarating na tayo, Xiao Shui. Ito ang bahay namin. Ay, nandito na ang hipag. Pasok. Ate, mabigat na ang katawan mo. Bakit ka pa lumabas? Para sumalubong. Unang beses pa lang dito ng hipag ko. Paano bang hindi ako lalabas? Ate, kumusta? Naku,
Ang ganda ng mga tagalungsod. Swerte mo, Afeng. Tuloy ka. Nagluto na si nanay. Anong nangyari, Xiaoxue? Wala lang. Nadulas ako. Bumalik ako. Ngayon, hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko. Ayan na. Umupo ka na. Nanay, ito si Xiaoxue. Nako, ang ganda ng dalaga. Umupo ka. Huwag kang tumayo. Pinatay ng anak mong babae ang apo ko. Tita, tito, kumusta po? Umupo ka. Ipag, tikman mo ang baboy na niluto ni nanay. Walang magandang bagay dito sa baryo. Huwag kang mahiya, Salamat, ate. sabi ni Afeng. Doktor ka raw. Ang galing mo naman. Mabuti ang maging doktor. May kakayahan at malaki ang kinikita. Nakaplano na ba niya ito? Nahilo ka pa ba sa biyahe, Xiaoxue? Mukha kang maputla. Oo, konti. Wala yon. Makakabawi din. Uminom ka muna ng mainit na tubig. Mawawala rin yan. Mamatay ka. Salamat, ate. Sa buhay na ito, hindi ko paniniwalaan ang anumang sasabihin mo. Hindi ka pa natutulog? Afeng, umalis na tayo ngayon. Saan tayo pupunta? Babalik tayo sa syudad ngayong gabi. Kailangan nating umalis dito. Xiaoxue, anong nangyari? May sinabi ba ang nanay ko? Wala, pero hindi ako pwedeng manatili dito. Afeng, maniwala ka sa akin. Kailangan tayong umalis kaagad. May problema ba? Simula pa lang ng hapunan, may kakaiba na. Paano kung sabihin ko sa'yo na mamamatay tayo kapag nanatili tayo dito? Maniniwala ka ba? Mamamatay? Xiaoxue, stress ka ba masyado? Afeng, naniniwala ka ba sa muling pagsilang? Tayo, nakaranas na tayo ng isang buhay. Noong nakaraang buhay, hindi maganda ang naging wakas natin. Kahit totoo man o hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Umalis na tayo dito ngayon. Ipag, bayaw. Saan kayo pupunta sa kalagitnaan ng gabi? Ah, tiyan. Masakit ang tiyan ko. Ipag, iligtas mo ako. Ate, may sakit si Xiaoxue. Dadalhin ko siya sa health center sa bayan. Saan masakit? Hindi ka ba doktor? Ay, tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo ako. Anong nangyari? Qianqian? Kumalma ka, Chenxue. Huwag mong kalimutan. Sa nakaraang buhay siya na. Pinatay ka niya at ang mga magulang mo. Ay, tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Anong nangyari? Anong nangyari? Masakit na masakit. Baka manganak na siya. Ay, may dugo na. Tawagin si Aling Liu. Nasa kasalan si Aling Liu sa kabilang baryo. Wala siya. Ano ang gagawin natin? Feng, tumawag ka agad sa health center. Sabi sa health center, gumuho ang daan. Hindi makadaan ang sasakyan. Aabutin ng 1 oras kung maglilibot. 1 oras? Kaya pa bang maghintay ng 1 oras ang asawa at anak ko? Mamamatay na ako sa sakit. Saklolo, paano na? Apo ko. Hindi ka ba doktor? Ikaw na ang magpaanak sa akin. Ipag, doktor ka. Siguradong alam mo. Bilisan mo, tulungan mo ang asawa kong manganak. Kuya, surgeon ako. Hindi ako sa pagpapaanak. Anong surgery? Doktor pa rin naman ang mga nasa pagpapaanak, di ba? Buhay ng tao ang nakataya. Huwag ka nang tumanggi. Xiaoxue, doktor ka. Hindi mo pwedeng hayaan na mamatay siya. Luluhod na ako sa'yo. Ha, 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 ha. Tita, tumayo ka na. Kahit doktor ako, pero surgeon ako. Hindi talaga ako marunong sa pagpapaanak. Anong marunong o hindi, ikaw na doktor. Mas marunong ka pa rin naman sa amin na walang alam. Talaga bang papanoorin mo lang na mamatay sa sakit ang hipag mo? Ginoong Jiang, natagpuan ng mga autoridad sa sandata na pumatay kay Chen Shui ang mga fingerprint ng asawa mong si Liu Qian. Paano mo ito ipapaliwanag? May nagsasabi na ang asawa mo noong buntis ay hindi nagpa-check up kahit minsan. Ang sanggol ay pinanganak ng maaga at may depekto. Hindi ito konektado sa pagpapaanak ni Dr. Chen Shui. Ang asawa mo, dahil sa galit, ay pinatay si Dr. Chen Shui. Totoo ba ito? Taika, ang asawa ko ang biktima. Ang doktor na iyon na walang alam ang pumatay sa anak ko. Nagpakamatay siya dahil sa takot sa kasalanan. Nakikiusap ako sa inyong lahat na suportahan ninyo kami. Mga ordinaryong tao na walang kapangyarihan. Sama-sama nating i-boycott ang mga doktor na walang konsensya. Kung hindi, ang nangyari sa akin ay mangyayari rin sa inyo. Ginoong Jiang, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Totoo, lahat totoo. Sa dating buhay, si Jiang Dali ay kasabwat sa pagkamatay ko. Siniraan niya ako kung saan-saan. Hinarang niya ang mga magulang ko para hindi ako makakuha ng hustisya. Sa buhay na ito,
Tiyak kong babayaran mo ang lahat. Iba-iba ang espesyalidad. Hindi ako eksperto. Kung basta-basta akong kikilos, baka mapahamak pa ang hipag ko. Talagang ayaw mong tumulong. Anong walang kwentang doktor ka? Kuya, anong ginagawa mo? Tama, si Xiao Shui. Hindi siya OB-GYN. Pipilitin ang pagpapaanak. Paano pag may nangyari? 2 buhay ang nakataya. Mas mabuti na iyan kaysa walang gagawa. 2 buhay ang hipag mo at ang sanggol. Feng, hahayaan mo na lang bang mamatay ang hipag mo? Xiao Shui, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Hindi pa niya nakikita ang mundo. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, kailangan mong iligtas ang asawa ko at tiyakin mong ligtas silang mag-ina. Sige. Nasaan ang check-up report ng asawa mo? Dali, ilabas mo. Kailangan kong malaman ang kalagayan niya. Check up. Anong oras na ba? Kailangan pa ba ang check-up report? Oo na. Iligtas mo muna si Qian at ang bata. Anong nangyayari sa mga Jiang? Saan manganganak ngayon? Ayaw tingnan ng doktor ang check-up report. Kung may mangyaring masama sa pagpapaanak, sino ba ang mananagot? Check-up report. Hindi ko maalala kung saan ko nailagay. Ang mga check-up report ngayon, makikita lahat sa online account ng ospital. Pwede mong i-check. Hindi ko pa yan nagagawa. Hindi ko alam kung paano i-check. Ibigay mo sa akin yung phone. Titingnan ko ang record ng check-up mo. Uy, misis, bakit ang bagal-bagal mo? Ibigay mo na sa kanya ang phone, hindi naman mahirap. Hindi ba niya alam na hindi pa nagpa-check up si Liu Qian? Kuya, ate, bakit kayo nag-aalangan? Baka naman hindi mo siya dinala sa check-up? Kalokohan! Kami ng misis ko, para sa minamahal kong anak, para sa pagpapatuloy ng lahi at pangangailangan. Gumastos ako ng 30,000 piso at binigyan ko pa ang misis ko. 30,000 piso para sa check-up. Ito lang ang mga gastos. Sa ibang pamilya sa baryo, kasya na para magkaroon ng 3 anak. Oo, ate. May asawa kang napakaalalahanin. Talagang swerte mo. Syempre misis, ibigay mo na sa kanya ang phone. Huwag ka nang magdalawang isip. Kapag nalaman ni Jiang Dali ang totoo, papatayin niya ako. Aray, ang sakit! Saklolo! Masakit! Bakit ka na naman sumisigaw? Chen Shui, iligtas mo ang asawa ko. Chen Shui, huwag kang matulala. Bilisan mo. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Ay, ang mahal kong apo. Pasensya na. Hindi ako OB-GYN. Wala siyang record ng check-up. Hindi ko alam ang posisyon ng sanggol. At hindi ko rin alam ang eksaktong kalagayan ng bata. Hindi ko talaga kayang tumulong dito. Hey, ikaw! Hindi ka pwedeng umalis. Aalis ka na ba talaga? Paano na ang hipag mo? Pasensya na talaga, kuya. Surgeon ako. Wala talaga akong alam sa obstetrics. At wala rin kayong dala na prenatal report. Kung tutulungan ko kayo ng padalos-dalos, mas mapapahamak ang ina at ang sanggol. Anak, sobrang bigat ng kapalaran natin. Bakit natin nakatagpo ang isang napakalamig at walang pusong tao? Doktor, buong buwan ka na. Wala lang kayong prenatal report. Panonoorin lang niya tayo. Mamamatay tayong 2. Isang bangkay, 2 buhay. Ano ba ang problema ng doktor na ito? Ang buntis ay sobrang nahihirapan na. Kahit hindi siya OB, maaari naman siyang tumulong kahit kaunti. Hindi niya pwedeng basta na lang iwan. Hindi ba't ang doktor ay dapat magligtas ng buhay? Hindi pwedeng hayaan na lang na mamatay, di ba? Tingnan mo si Qian, umiiyak na ng ganyan. Dapat kang gumawa ng paraan. Kahit papaano, ay dapat kang gumawa ng kahit simpleng pagsusuri. Bakit mo pa itinatagal? 28 weeks pa lang? Sinasabi mong buong buwan ka na? Mali ang intindi ninyo. Kailangan ko ang prenatal report. Para malaman ko kung ilang linggo na ang fetus. Kung due date na, siguradong pwede ng manganak. Pero kung maaga pa, kailangan pang alagaan ng bata. Tingnan ninyo ang tiyan ni Liu Qian. Talagang hindi mukhang full term. Parang noong 7 buwan akong buntis. Halos ganyan ang laki. Ay, kung 7 buwan pa lang, hindi na mabubuhay ang bata kapag naipanganak. Liu Qian, kailangan mong magtiis pa. Ang hirap magbuntis ngayon. Hindi pa pwedeng ipanganak. 7 buwan. 7 buwan ng buntis ang misis ko. Noon, nasa malayong lugar ako. Hindi ko talaga siya ginalaw. Liu Qian, kanino galing ang bastardo sa tiyan mo? Liu Qian, sino ba talaga ang ama ng anak sa labas na nasa tiyan mo? Dali, huwag kang maniwala sa kanilang mga sinasabi. 36 linggo na ako. Sa susunod na buwan na ang aking due date. Ngayon ay tiyak na walang problema kung manganak ako. Tama, Dali. Huwag kang magpalinlang sa walang konsyensyang doktor na ito. Sa tingin ko, talagang si Chen Shui ang walang etika bilang doktor. Ayaw lang niya akong tulungan sa panganganak. Shui, tingnan mong mabuti. Tama nga, may mali. Ang taas ng iyong tiyan at sukat ng bewang, hindi ka mukhang buntis na 38 linggo. Baka nagkamali ka ng tanda? Ganito, kunin mo ang iyong prenatal report at ipakita sa akin. Ikaw, sinasadya mong humanap ng dahilan para hindi ako iligtas.
Kung hindi, bakit kanina ka pa nakatayo sa labas ng ganoon katagal? Hindi mo man lang ako tinulungan. Ang taong katulad mo ay hindi karapat-dapat maging doktor. Niyang iyong hipag ay hindi mo gustong iligtas. Sabihin mo pang doktor ka galing sa syudad. Sa tingin ko, wala kang puso. Oo, isasakdal kita. Idedemanda kita sa pagpabaya sa buhay ng tao. Kung hindi mo ililigtas ngayon ang asawa at anak ko, papatayin kita. Tama na. Naipaliwanag ko na ang lahat. Hindi ako doktor sa panganganak. Ang makialam at magligtas ng hindi alam ang sitwasyon. Iyan ang tinatawag na paglalaro sa buhay ng tao. Anong gagawin mo? Titingnan mo lang ba habang namamatay ako sa sakit? Ate, ang una mong dapat gawin ay kumalma. Bawasan ang pagdurugo. Sa ganitong paraan lang ikaw, at ang iyong sanggol ay makakatagal hanggang dumating ang ambulansya. Kumalma ka. Paano akong kakalma? Ang bata sa tiyan ko ay pilit akong sinisipa. Parang may kutsilyong pumipilipit. Hindi mo talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Jiang Dali, mag-isip ka ng paraan. Kaya kong maghintay, pero ang ating anak na lalaki ay hindi na kaya pang maghintay. Matagal nang naghihintay ang pamilya Jiang ng lalaking anak. 10 taon nang naghihintay. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kailangan mong iligtas, kahit ayaw mo. Kung may mangyaring masama sa asawa at anak ko, hindi kita tatantanan. Hindi ba sinabi na nila? Hindi ito ang espesyalidad niya. Paano kung hindi siya eksperto at lalo kang lumala? Tama, responsable naman ang doktor. Hindi ba ninyo maintindihan? Wala akong pakialam. Ang babaeng ito ang tanging doktor dito. Kailangan niyang panagutan ang asawa ko. Kakatawag ko pa lang at pinaapura ang health center. Sa loob ng 15 minuto, nandito na ang ambulansya. Nakausap ko na ang ospital sa bayan. May nakaantabay ng doktor para sa panganganak doon. Pagdating nito, agad na dadalhin si ate sa ospital. Hindi pwede. Kung pupunta tayo sa ospital, hindi na maitatago na 7 buwan na akong buntis. Kahit bobo pa si Jiang Dali, malalaman niya na hindi niya ito anak. Bubugbugin niya ako hanggang mamatay. Naku! Bakit ang hirap ng buhay ko? Bukod sa sobrang sakit, bakit pa kita nakilala na walang malasakit? Ikaw, doktor na walang konsensya. Ngayon, ikaw na ang bahala. Magpakatatag ka. Bilis! Lumabas ka na. Qian Chen, huwag kang gumawa ng kahangalan. Nakapanganak ka talaga. Kahit wala ka, nag-aanak pa rin ako ng lalaki. Lumabas na. Lumabas na. Asawa, kising ka, asawa. Patay na ang asawa ko. Kayo lahat ang may kasalanan. Hintayin ninyo. Babayaran ninyo ako. Jiang Dali, makipag-usap ka ng makatuwiran. Pwede? Maraming tao ang nakatingin. Yung hipag mo, tumutulong kanina. Ang asawa mo ang nagpadala sa emosyon at hindi nakinig sa payo. Bakit mo ngayon sinisisi ang lahat? Tama nga, kung ang asawa mo ay nanganak ng anak na banyaga, sisisihin mo pa ba kami sa pagloloko ng asawa mo? Mga gago kayong walang konsensya. Hindi ito nangyayari sa inyo. Madaling magsalita. Di ba? Maghintay lang kayo. Inaapi niyo ako ha. Kukunan ko kayo ng video. Ipopost ko kayo sa internet. Ipapahiya ko kayo sa publiko. Hoy, inaabuso mo ang kabaitan namin ha? Tigilan nyo na, buhay pa siya. Dahil lang sa pagkapagod at labis na pagdurugo, nahimatay siya. Mga 10 minuto pa, bago dumating ang ambulansya. Kapag nakarating na sa ospital, ibibigay agad ang ina at bata sa doktor. Wala namang magiging malaking problema. Ganyan dapat ang sinasabi mo. Bilisan mo, iabot na ang anak ko sa akin. Ay, ang panganay ko. Ay, tingnan mo naman ang anak ko. Tingnan nga ni tatay. Ang anak ko, bakit naging ganito? Bakit naging ganito? Ang mga binti ng batang ito. Bakit napakaikli ng mga binti ng batang ito? Napakalubhang depekto sa kapanganakan. Imposibleng hindi ito matukoy sa regular na prenatal checkup. Baka naman hindi talaga nagpa-checkup si ate. O baka naman takot siyang magpa-checkup. Ngayon, sa pagbubuntis, talagang mahalaga ang regular na checkup. Ang laking depekto, pero hindi pa rin nakita sa checkup. Masyado kang pabaya bilang ina. Paano kung may mas malalang problema ang bata pagkapanganak? Hindi ba nito sisirain ang buhay ng bata? Kanina ko pa naiisip na, ang tiyan ni Liu Qian ay wala pang 38 linggo. Siguro ang dahilan kung bakit hindi siya nagpatingin ay, dahil hindi talaga umabot ng 38 linggo ang bata. Haha. Kaya hindi ito anak ni Dali. Anong sabi mo? Kasalanan mo lahat ito. Ikaw ba ay sadyang nagpapalipas ng oras? Ayaw mong tulungan ang asawa ko sa panganganak, kaya naging ganito ang binti ng anak ko. Ibalik mo ang kalusugan ng anak ko. Makikipag-away ako sa'yo. Kuya, kumalma ka. Malapit na rito ang ambulansya. Kahit ano ang iyong opinyon, ihatid mo muna ang asawa mo at anak sa ospital. Saka na natin ito pag-usapan pagkatapos. Hindi pwedeng ganoon. Anak ko!
Hindi ko pa siya nakita ng maayos. Si Chen Shui, ginawa niyang ganito ang binti ng anak ko. Noong nakaraang buhay, ang panganganak ay nangyari sa loob ng bahay ng mga Jiang. At ang pagiging abnormal ng bata, ako lang, at ang mga Jiang ang nakakaalam nito. Bitawan mo ako. Ngayon, sasakalin ko ang peking doktor na ito. Nako, bakit ganito ang mga binti ng batang ito? Parang halimaw nga. Tama nga. Kawawa naman ang dalawang matatanda ng mga Jiang. Matagal na nilang hinintay ang kanilang apo na lalaki. Pero naging deformed ang bata. Anong sabi ninyo? Ulitin ninyo. Ay, Sa buhay na ito, hindi ako nagpaanak. Hindi ko hinawakan ang bata. Paano ninyo ako masisisi? sino ang sinasabi mong halimaw? Sino ang sinasabi mong kawawa? Sabihin mo nga ulit? Ano ba kung sinabi ko? Bawal na bang magsalita? Alam yan ng mga nakapag-anak. Ang anak mong lalaki ay may depekto sa pag-unlad. Hindi ba sinabi ninyo na nagpa-check up kayo? Eh di alam nyo na yan noon pa. Dahil pinili ninyong panatilihin ang bata, dapat tanggapin ninyo ang problemang iyan. Tapos sasabihin pa ninyo na taong hindi nabuntis? Ngayon, ang isinilang ninyo ay may kapansanan. Sa tingin ko, ang mag-asawang ito ay karma sa mga kasamaang ginagawa nila araw-araw. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Huwag mong isisi sa check-up ang kasalanan mo. Ang asong ulol ay asong ulol. Iniligtas mo siya, sasaktan ka pa rin. Kung hindi mo siya iligtas, sasaktan ka pa rin. Buti na lang at nabigyan ako ng panibagong buhay. Imposibleng maapi ako sa inyo. Dumating na ang ambulansya. Sa ospital na lang natin pag-usapan. Sige, teka lang. Hindi pa tayo tapos. Kuya, kung talagang hindi mo naiintindihan, pwede kong ipaliwanag sa iyo. Ang detailed ultrasound ng sanggol ay sa 22 hanggang 24 na linggo. Ibig sabihin, nasa 5,008 na buwan ng pagbubuntis. Sa report ninyo ng check-up, kung talagang walang indikasyon, pwede kang bumalik sa ospital at humingi ng kompensasyon. Tara na, wala na tayong gagawin dito. Oh, Dali, kung aalis ang doktor na ito, sino ang mananagot sa paggamot sa deformidad ng anak mo? Walang hiya ka. Bumalik ka rito. Huwag kang umalis. Ngayon, linawin mo ang lahat. Ginawa mong ganito ang anak ko. Tatakas ka ba kuya? Tama na. Walang ginawa si Xiao Xue. Walang ginawa? Kung maaga siyang nagpaanak. Magiging ganyan ba ang anak ko? Huwag kang umalis. Tumigil ka. Bumalik ka rito. Papatayin kita. Kumusta? Sige, alam ko na. Dadating ako agad. Sa Jiangcheng, may naganap. Isang malaking aksidente sa trapiko dulot ng pagguho ng kalsada. Nagdulot ng maraming nasugatan. Agad na tinawag ng ospital ang lahat ng siruhano. Bumalik at maghintay. May mga tao pang naghihintay sa akin para sa agarang lunas. Hindi na ako pwedeng maantala pa nila. Ikaw pa. Bumalik ka rito. Kayong dalawa. Bumalik kayo rito. Huwag kayong umalis. Papatayin ko kayo. Guro Chen Shui, kayo po ba si Guro Chen Shui? Ako nga. Sino ka? Ako ang katulong ni Presidente Gu Yunting ng Gu Group. Ang presidente namin ay nasangkot sa aksidente. Siya ang may pinakamalubhang pinsala. Napunit ang mga lamang loob sa dibdib at tiyan. Balita ko po, napakahusay ninyo sa operasyon. Kaya't espesyal akong inutusan para sunduin kayo. Pakisakay na po kayo, Dr. Chen. Huwag kang umalis. Bumalik ka rito. Nabuhay akong muli. Sa wakas, nakaligtas ako sa sakunang ito. Doc Chen, ipapark ko muna ang sasakyan. Pupunta muna ako sa emergency room. Ikaw na doktor na walang pakialam sa buhay ng tao. Ngayon, kung hindi ka magbibigay ng paliwanag, hindi ka makakaalis. Parang multo ka na ayaw mawala. Bitawan mo ako. Huwag mong hadlangan ang pagliligtas ko. Ikaw na doktor na walang kwenta. hindi ka karapat-dapat magligtas ng tao. Ang asawa ko nasa operating room ngayon, inililigtas pa. Dahil sa'yo, naging baldado ang anak kong lalaki. At gusto mo pang iwasan ang responsibilidad? Managinip ka na lang. Ipinaliwanag ko na sa iyo ng malinaw. Ang tungkol sa asawa at anak mo ay walang kinalaman sa akin. Bakit ba hindi mo ako tigilan? Sinasabi ko sa'yo, nagmamadali akong magligtas ng buhay. Alam mo ba, kapag naantala mo ako ng 1 minuto, may mamamatay anumang oras. Ang pasyente sa loob ay may malubhang sugat mula sa aksidente. Nawalan ng maraming dugo. Kapag pinigilan mo ako ng 1 minuto pa, lalo siyang nanganganib. Gusto mo bang maging mamamatay tao? Jiang Dali, Kung maantala mo ang pagliligtas ko, mananagot ka sa batas. Anong pakialam ko kung naghihintay silang iligtas? Kung gusto nilang mamatay, bahala sila. 10 taon kong hinintay ang anak na ito. Dahil hindi mo ginampanan ang tungkulin mo bilang doktor. Kaya naging baldado at deformado ang anak ko. Kaya ikaw ang mananagot.
Kung talagang mahal mo ang anak mo, dapat mong dalhin siya sa neonatal unit para ma-examine siyang lubusan at makipagtulungan sa doktor sa paggamot. Imbes na makipagtalo ka sa akin dito. Anong paggamot? Ang mukha ko ay tuluyang napahiya dahil sa halimaw na ito. Dati, inaasahan kong paglaki niya, maglilingkod siya sa akin. Sana ay gumalang siya sa akin. Pero ngayon, nawasak na ang buhay ko. Alam mo ba? Ano ba ang anak para sa iyo? Tool ba siya para sa pagtanda mo? Bakit ang dami mong pakialam? At pati ang pagdumi at pag-utot ko, pinapakialaman mo? At pati ang paghampas ko sa aking anak? Sabi ko sa'yo, ako ang nagbigay ng buhay niya. Kaya dapat siyang maglingkod at gumalang sa akin habang buhay. So, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ako Diyos. Hindi ko maibabalik sa iyo ang isang malusog na anak. Hindi ba't mayaman kayong mga doktor? Kung ganyan, hindi ako hihingi ng sobra. Bigyan mo lang ako ng 1 milyon. At doon, matatapos ang usapan natin. Wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay ang anak ko. Ah, ito pala ang pakay mo. Wala ka ng satsat. Kung hindi ka magbibigay ng pera ngayon, hindi ka makakaalis. Ang pinakamalaking kasawian ng batang ito ay ang magkaroon ng ama na katulad mo. Eh ano ngayon? Sino bang may kasalanan kung bakit siya naging anak ko? Ito ang kanyang kapalaran. Kailangan niya itong tanggapin. At ang kapalaran mo ay bigyan ako ng 1 milyon. Pangingikil yan. Huwag mong sabihin na wala akong kinalaman sa deformidad ng anak mo, kahit na may kinalaman ako. Dapat ipasiya iyan ng korte. Hindi yan basta kung magkano ang hihingin mo. Bitawan mo na ako. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng guard. Puta ka, pinagbigyan na nga kita. Ayaw mo pa. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ko makuha ang 1 milyon ngayon, hindi ka makakaalis dito. Kakapasok pa lang natin sa ospital, may nagkakagulo na at nananakit pa. Mapanganib talaga ang maging doktor ngayon. Nasaan ang guard? Tawagin ang guard. Anong nangyayari? Kumusta? Ako po ay doktor sa Jiangxi People's Hospital. Pinipigilan ako ng lalaking ito na magligtas ng pasyente. At nanakit pa siya. Dalhin ninyo siya agad. Huwag mong pakinggan ang mga kalokohan ng babaeng ito. Anong emergency surgery? Perahan lang ang habol niya. Hindi ba ganyan naman ang mga doktor ngayon? Kung saan malaki ang bayad, doon sila pupunta. Pero kahit na ganun, hinaharang ang doktor sa harap ng ospital para hindi makapasok. Mali talaga iyon, di ba? At nanakit pa. Paano kung maantala ang pagliligtas? Maantala ang pagliligtas? Sasabihin ko sa inyo, walang kwentang doktor siya noong siya ang nagpaanak. Naging deformed ang anak ko. Ngayon gusto pa niyang tumakas. Hindi pa tapos ito. Ginoo, pakiusap. Kumalma po kayo. Ospital po ito. Kung may problema, sa guardhouse ninyo pag-usapan. Mali ang manakit ng tao. Hindi ako aalis dito. Hihintayin ko siya hanggang bayaran niya ako. Subukan mong gumalaw. Hihiga ako sa sahig at hindi na babangon. Si, dahil talagang gusto mong gumawa ng eksena, kung ganoon, tatawag tayo ng pulis. Hayaang husgahan tayo ng mga tagapagpatupad. Tingnan natin kung ang ganyan mong panghuhut-hut ay talaga bang makatuwiran? Eh di sige. Kung gusto mong tumawag ng pulis, gawin natin. Sino ang takot? Hindi mo ba sinabi na nagmamadali kang magligtas ng tao? Eh narinig ko na kayong mga doktor, para magligtas ng tao ay handang magsakripisyo ng sarili. Bakit hindi kayo ganoon kabilis nang iligtas ninyo ang asawa ko? Pero kapag taong ito, nagmamadali kayo, binayaran kanya ng malaki, di ba? Aba, magkano kaya ang ibinayad sa kanya? Nagmamadali siyang tumawag ng pulis. Mukhang bata pa ang doktor na ito, pero maitim pala ang puso. Dahil sa pera, hindi na niya iniisip ang kanyang tungkulin bilang doktor. Iniwan niya ang babaeng nanganganak. Inuna pa niyang operahan ang mayayaman. 2 oras ang nakalipas. Nagkaroon ng pagguho ng kalsada sa Jiangcheng. Malala ang mga nasawi at nasugatan. Ipinadala ako ng ospital para magbigay ng tulong. Bawat minutong maantala siya, ay nagpapalala sa panganib ng mga nasugatan. Tungkol sa kung sino ang dapat kong unahing iligtas, ang ospital ang magpapasya, batay sa tindi ng kondisyon. TSK. Uy, totoo ang sinabi niya. Usap-usapan na sa social media ang pagguho. Nakakaawa. Mukhang nagkamali tayo ng akala sa doktor. Huwag kayong maniwala sa kanya. Gusto lang niyang ilihis ang usapan. Ginawa niyang may kapansanan ng anak ko. Hindi maikakailang ebidensya. Iyon ay dahil hindi kayo nagpatingin sa doktor habang buntis. Kaya naman nagkaroon ng depekto ang sanggol. At nakita mo mismo ang nangyari sa baryo. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Nagbigay ako ng paunang lunas sa kanya. Ang asawa mo ay nasa ospital at tumatanggap ng propesyonal na paggamot. Hindi mo siya inasikaso. Dito ka na lang nakikipag-away sa akin. Ikaw na ganito ay hindi talaga karapat-dapat na maging asawa at ama. Huwag mo akong guluhin ng mga walang kwenta. Wala kang pakialam sa asawa ko. Kung hindi mo ibabalik sa akin ang pera na ito ngayon, mananatili ako dito at hindi aalis. Hoy! Ipapakita ko sa lahat ang totoong mukha mo. Ikaw na mahusay na siruhano. Hoy! Nasa ospital ako sa Jiangcheng. Dito.
May isang taong sinasadyang humahadlang sa aking medikal na trabaho at nangungutong pa siya sa akin. Pakipadala na agad ng tao rito para ayusin. Hoy, tingnan ninyo lahat. Tingnan ninyo itong walang pusong doktor. Siya ang dahilan kung bakit ganito ang anak ko. Ngayon, tatawag pa siya ng pulis para arestuhin ako, ang biktima. Nasaan ang hustisya? Tingnan mo nga siya, umiiyak at sumisigaw. Hindi mo alam kung totoo ba o hindi. Kahit totoo man o hindi, hindi talaga tama ang humarang sa harap ng ospital. Pagdating ng mga pulis, malalagot ka. Doc Chen, bakit nandito ka pa? 2 sugatan na ang nawalan ng malay dahil sa labis na pagdurugo. At si Ginoong Gu, dahil sa pagdurugo mula sa mga sirang organo sa dibdib at tiyan, nawalan na rin siya ng malay. Tingnan ninyo lahat. Nakita nyo na ba? Itong doktor na walang kwenta? Tingnan nyo ang mga alipores ng mayayaman? Sumunod agad na parang mga tuta. Kaya pala, bakit mo tinanggihang tulungan ang asawa ko sa panganganak noong nasa baryo kami? Dahil pala kulang ang bayad namin. Masyadong pera-pera ang doktor na ito. Pagkarinig niya na may emergency ang mayamang pasyente, bumaliktad agad ang ugali niya. Kanina ay sinasabi niyang pantay-pantay ang trato niya sa lahat ng sugatan. Sa tingin ko, puro salita lang yan. Oo nga, hindi naman mukhang kunwari ang lalaking iyon. Paano kung totoo ang kanyang sinasabi? Ginawang baldado ng doktor ang anak niya noong isilang. Ngayon, wala na siyang pakialam. Ang tanging iniisip niya ay operahan ang mga mayayaman. Nakakasama naman ng loob ito. Sasabihin ko sa huling pagkakataon, ang deformity ng anak mo ay likas na. Wala akong kinalaman. Ngayon, sa loob, may 3 tao pa akong ililigtas. Kung may kahit katiting ka pang konsensya, dapat kang magbigay daan. Huwag mo akong takutin yan. Kung umalis ka, sino ang magbabayad sa akin? Guard, hilahin ninyo ang taong ito. Huwag ninyong pigilan si Dr. Chen na iligtas ang mga tao. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Chen Shui, mamatay ka. Huwag gumalaw. Ibaba ang armas. Ang taong ito ay sangkot sa pangingikil at sadyang pananakit. Makakapagpatunay ang CCTV at ang mga tao sa lugar. Naiintindihan ko. Chen Shui, walang hiya ka. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa anak ko? Ipapakulong mo pa ako. Hindi kita titigilan. Jiang Feng, ako ang kuya mo. Utusan mo silang bitawan ako. Magsalita ka naman. Hindi mo pwedeng hayaang dakpin nila ako. Ako ang tunay mong kapatid. Jiang Feng, ikaw na walang utang na loob. Dahil sa isang babae, tinalikuran mo ang sarili mong kapatid. Darating din sa iyo ang karma. Jiang Feng, kamusta ka? Wala ka bang tama? Ayos lang. Tingnan mo, wala namang dugo. Dali, iligtas mo na sila. Hindi pwede. Natamaan ka ng malakas sa ulo. Kailangan mong magpa-check up. Di ba sinabi mo na may 3 tao pa sa loob na naghihintay na iligtas mo? Dali, wag mo akong intindihin. Talagang ayos lang ako. Magpahinga lang ako. Ayos na. Dr. Chen, may emergency si Ginoong Gu. Hindi na talaga kaya pang maghintay. Dr. Chen, handa na ang OR 3. Naghihintay na ang pasyente. Hintayin mo ako. Pagkatapos ng operasyon, pupuntahan kita. Huwag kang aalis ha. Sige, hihintayin kita. Sige, umalis ka na. Ginoo, anong nangyari sa'yo? May tao ba? Dr. Chen, pasyente, si Gu Yunting, babae, 37 anyos. Dahil sa pagguho ng kalsada, naipit ang sasakyan. Maraming organo sa dibdib at tiyan ang napunit. May kasamang hemorrhagic shock. Sa city, pumutok ang pali. May sugat ang atay, bali ang kanang tadyang. Maaaring matusok ng sirang dulo ng buto ang plora. Pagdating sa ospital, 60,040 na ang blood pressure. Nagbigay kami ng emergency fluids. Pero hindi maganda ang epekto. Ang mga pupil? May light reflex pa. Pero mabagal ang reaksyon. Hinala namin, may mild concussion. Na-exclude ng CT ang intracranial bleeding. Sapat ba ang nakareserbang dugo? Nagready kami ng 20 units ng red blood cells. Papunta na ang plasma. Ipaalam sa anesthesia department. Ihanda ang induction.
Simulan ko na ang operasyon sa 5 minuto. Naiintindihan ko. Ang pasyenteng si Guyonting, pumutok ang mga laman loob sa dibdib at tiyan. Shock sa matinding pagdurugo. Patuloy na bumababa ang presyon ng dugo. 55 na siya. Scalpel. Bumababa pa rin ang presyon. 4 na po na. Bigyan ng dugo ng may presyon. Ihanda ang hemostat. Hemostat. Bumalik na ang presyon. Nahinto na ang pagdurugo. Tagumpay ang operasyon. Wala na sa panganib ang pasyente. Dra, Chen, matagumpay ang operasyon ni Mr. Gu, pero may 2 pang malubhang na sugatan na naghihintay sa inyo. Ihanda na ang susunod. Dra, Chen, mga 5 o 6 na oras na kayong sunod-sunod na nag-opera. Hindi na kayang maghintay ang mga pasyente. Tara na. Dra, Chen, salamat sa inyong pagod. Tagumpay ang lahat ng 3 operasyon. Ayos. Naintindihan ko. Bakit siya nandito? Si Liu Qian. Babe, hindi nila malalaman ang tungkol sa atin, di ba? Anong takot? Puro tanga ang mga Jiang. Siguradong hindi nila malalaman. Teka, si Chen Shui, malupit talaga. Ni hindi ka man lang niya tinulungan manganak. Ngayon na ipinanganak na ang bata. Anong gagawin natin? Hindi ko talaga bubuhayin yang may diferensyang bata. At ipipilit ko na si Chen Shui ang may sala. Tiyak na gagawing problema ni Jiang Dali yon. Pero hindi naman talaga siya ang nagpaanak sa'yo. Pwede bang isisi sa kanya? Nauna ang panganganak ko kasi kapag malaki na ang tiyan ko, hindi na natin maitatago. Nang malaman kong dadalhin ni Jiang Feng si Chen Shui pabalik sa baryo, doktor pa naman si Chen Shui. Tamang-tama para isisi sa kanya. Kaya minadali mong manganak. Oo, may diferensya ang bata. Tadhana yon, pero si Chen Shui ang dapat managot. Tapos magla-live ako. Iiyak ako. Magdadrama ako. Tiyak na dadaloy ang pera ng mga netizens. Ang talino mo nga. Si Jiang Dali? Magdududa kaya siya? Ngayon, kapag nagsalita ako, maniniwala na yon at gagawa ng gulo. Tsaka, di ba nagkalat ka na ng chismis sa baryo? Na may medical malpractice si Chen Shui sa syudad? Kaya umuwi siya para magtago. Siguradong kakampi natin ang lahat sa baryo. Anong takot? Bakit ka ba nagkakagulo? Pinalo mo pa nga ng fire extinguisher. Humarang kasi siya. Tama na, tama na. Sige, puntahan muna natin si Qian Qian at ang bata. Gumastos ako ng 20,000 para lang makalaya ka. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Sige, susunod ako sa'yo. Oo, basta nakuha ko na ang pera. Okay na. Bakit ka ba nagkakagulo? Pinalo mo pa nga ng fire extinguisher? Si Jiang Dali yan. Bakit sila nakabalik? Magtago tayo! Bilis! Liu, Chen, tingnan mo kung anong ipinanganak mo. Depekto. Kapal ng mukha mo. Nakahiga ka pa? Akala mo ba gusto ko? Pinaghirapan ko ang 10 buwang pagbubuntis. Muntik na akong mamatay. Papasok ka pa lang. Minumura mo na ako. Huwag ka nga. Tiyak na hindi ko iyan anak. Sabihin mo,
Sino ang kabit mo? Oo nga, sa ilang henerasyon ng aming pamilyang Jiang, wala pang naging depekto. Siguradong ikaw ang may problema. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Dugo iyan ng mga Jiang. Si Chen Shui ang dahilan kung bakit naging depekto ang bata. Doktor siya, pero inaantala niya ang pagpapaanak. Kaya naging depekto ang bata. Madali bang magpakasal sa pamilya ninyong Jiang? Nagbuntis na nga ako, pinagdududahan pa ninyo. Ayoko nang mabuhay. Kung alam ko lang, namatay na lang sana ako. Tama na, huwag ka nang umiyak. Pupunta muna ako sa banyo. Patay. Aray, masakit na masakit ang tiyan ko. Ano na naman? Masakit, kumikirot ang tiyan ko. Halika rito, tingnan mo nga ako. Oy. Ano? Malubha ang sugat ni Afeng. Nasa ICU siya. Kailangan nating magbayad agad. Anong nangyari kay Afeng? Dali, sumama ka sa amin. Tingnan natin ang kapatid mo. Ako? Hindi ako sasama. Kayo na lang ang pumunta. Na, Wala kang puso. Kadugo mo iyan. Hindi mo man lang siya dinalaw. sabi ko, hindi talaga ako pupunta. Tara na. Puntahan muna natin si Afeng. Pakikuha nga ako ng mainit na tubig. Si. Takot na takot ako. Hindi napansin ng tanga yon, di ba? Yung utak niya, ano bang malalaman niya? Natakot ako. Muntik na akong mahuli. Duwag, Natatakot lang akong mapatay ng sigang iyon. Ang laki ng katawan niya. Isang suntok lang. Madudurog ako. Oo nga pala. Ano na ang gagawin natin? sandali, makahinga muna ako. Magla-live ako. Tapos, mag-hire ka ng mga troll para gumawa ng gulo online, para magkaproblema si Chen Shui. Si Jiang Dali? Tanga lang siya, konting sabi ko lang, maniniwala na siya. Kapag bumalik siya, sulsulan ko siya. Para siya ang manguna. Gumawa ng gulo sa harap ng ospital. Habang lalo siyang nagwawala, mas dadami ang manonood sa live ko. Ikaw talaga ang magaling. Sige, aalis na ako. Mag-ingat ka. Anong problema sa pasyente sa kwartong ito? Itong babaeng nanganak. Nagdurugo siya ng malala sa health center. Hindi nila kaya inilipat siya kagabi dito sa ospital natin. Kaya pala nandito si Jiang Dali kagabi? Pero lumabas si Wang Defa mula sa kwarto ni Liu Qian. Nangangaliwa ba talaga si Liu Qian? Si Wang Defa ang karelasyon niya. Dr. Chen, nahanap na namin kayo. Pumunta po kayo agad sa ICU. May pasyenteng may pagdurugo sa utak. Kritikal ang kalagayan niya. Sige, pupunta na ako agad. Tito at Tita. Sino ang naaksidente? Si Afeng. Sabi nila, may pagdurugo sa utak. Xiao Shu, iligtas mo siya agad. Dr. Chen, mag-ingat po kayo. Ang pasyente, si Jiang Feng, dahil sa pinsala sa ulo na nagdulot ng naantalang pagdurugo sa utak. Ang namuong dugo ay pumipiga sa tisyu ng utak. Kailangan ng agarang operasyon sa bungo. Noong nakaraang buhay, tumalon siya sa ilog para sa akin. Sa buhay na ito, muli siyang bumagsak para sa akin. 2 beses.
Parehong beses. Inialay niya ang buhay niya para protektahan ako. Ako ang gagawa. Dr. Chen, 3 sunod-sunod na operasyon na ang ginawa ninyo at ang pasyente ay ang inyong mapapangasawa. Ang kalagayan ninyo ngayon. Kaya ko. Siya ang mapapangasawa ko. Kailangan ko siyang iligtas ng sarili kong mga kamay. Sige, maghahanda na ako agad. Jiang Feng, hintayin mo ako. Nandito na ako para samahan ka. Jiang Feng! Jiang Feng, kapit ka lang. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang mamatay. Dr. Chen, tapos na ang anesthesia. Pwede nang magsimula. Scalpel. Dali! Kukonsinti ka na lang ba? Kasalanan ni Chen Shui ang nangyari sa anak natin. Ano pa ba ang magagawa natin? Sabi mo, kausapin ko si Chen Shui na babaeng walang hiya, pero ayaw niyang umamin. Nakulong na nga ako minsan. Maghanap ka ng ilang tao sa baryo. Maghang ng banner sa harap ng ospital. Sabihin niyo na walang konsensyang doktor si Chen Shui na nagdulot ng kapansanan sa bata at dapat magbayad ang ospital. Ito, gagana kaya? Hindi naman sa kanya ang ospital. Magbabayad ba sila? Bakit hindi? Kapag mas malaki ang gulo mo, mas matatakot ang ospital. Kapag ganoon, para lang matigil ang gulo, tiyak na magbabayad sila. Sige, bukas, maghahanap ako ng mga tao. Wag na bukas. Ngayon na, puntahan mo si Wang Defa. Sabihin mong mag-aya pa siya ng ilang tao sa lalong madaling panahon. Sige, pupunta na ako. Xiao Shui. Kumusta na si Afeng? Matagumpay ang operasyon. Naalis na ang dugo sa utak. Tumigil na ang pagdurugo. Mabuti naman, mabuti naman. Pero hindi pa siya gising. Kailangan nating tingnan kung malalagpasan niya ang kritikal na panahon. Ano bang kasalanan ito? Tito at tita, alam niyo ba kung paano nasugatan si Jiang Feng? Hindi namin alam. Pumunta kami agad nang makatanggap kami ng tawag. Sabi nila ay sugat sa ulo. Si Jiang Dali, hinampas niya ang ulo ni Jiang Feng ng pamatay sunog. Ano? Dali. Siya ang humampas kay Afeng. Kung may mangyari kay Jiang Feng, ipakakulong ko talaga si Jiang Dali. Anong kasalanan ito? Pawang kasalanan ito. Ang apo ay may deformidad at ang bunsong anak ay malubhang nasugatan. Ang aming pamilyang Jiang. Anong kasalanan ang nagawa namin? Tito at tita, pinaghihinalaan ko na hindi tugma ang buwan ng bata. Pwede ba kayong magpa-test ng palihim? Ang DNA test ni na Jiang Dali at ng bata. Huwag munang sabihin kahit kanino. Ibig mong sabihin, hindi kay Dali ang batang iyon. Nagdududa lang ako. Pero kung totoo ito, maraming bagay ang siyang magpapaliwanag. Bakit siya ayaw magpa-check up? Bakit siya nagmamadaling manganak ng maaga? Bakit niya pilit na sinasabi na ako ang may kasalanan sa bata? Ako ang bahala. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Doktor na walang konsensya. Isoli mo ang buhay ng anak ko. Mga kaibigan, ako ang kawawang ina na namatayan ng anak dahil sa doktor na walang konsensya. Namatay ang anak ko pagkapanganak pa lang. Kasalanan iyon ni Dr. Chen Shui
May mga tao na hindi talaga karapat-dapat maging doktor. Alam niyang delikado ang buhay ng ina dahil sa labis na pagdurugo, pero hindi niya ito iniligtas. Ang ganitong doktor ay dapat tanggalin ng lisensya. Wala siyang etika bilang doktor. Pera lang ang iniisip niya. Nabalitaan ko na naging halaman ang fiancé niya. Ito ang karma. Naniniwala ako sa inyo mga kaibigan. Nabibigyan ninyo ako ng hustisya. Madadala ang mga tanga sa paawa kong ito. Sila ang magiging mga tagapagsalita ko para sa akin. At bibigyan nila ako ng mga regalo. Ang walang konsensyang doktor na si Chen Shui. Isoli mo ang buhay ng anak ko. Tingnan ninyo ito. Ang walang kwentang doktor na ito ang pumatay sa anak ko. Wala na bang aaksyon? Dr. Chen, napakalaki ng pressure ng publiko ngayon. Puro masamang balita tungkol sa iyo ang kumakalat sa internet. Nakabara rin ang harap ng ospital. Nagpa siya ang ospital. Pansamantala kang isuspend. Lumabas ka at humingi ng tawad. Hintayin muna nating humupa ang mga balita. Direktor, wala akong ginawang mali. May congenital defect ang bata. Siya mismo ang nanganak. Hindi ako ang nangasiwa sa panganganak. Alam ko ang lahat. Pero ngayon hindi na iniintindi ng mga tao ang totoo. Ang nakikita lang nila ay ikaw na may mga taong nagpro-protesta sa harap ng ospital. Umiwas ka muna. Bumalik ka kapag kalmado na ang lahat. Naintindihan ko. Dr. Chen, ang pagliligtas mo sa akin, hindi ko maisusuklian. Nabalitaan kong nagkakaproblema ka. Pumunta ako para malaman kung paano kita matutulungan. Ma'am Guang, kailangan mo lang ay magpagaling. Ako na ang bahala sa sarili kong problema. Dr. Chen, kung gusto mo, kaya kong ipahinto ang mga negatibong balita, tatanggalin ang mga post. Isasara ang mga account. Hindi iyon magiging problema. Hindi mo kailangang pigilin. Sa nakaraang buhay, kaya nagagawa ni Liu Qian na paulit-ulit akong siraan dahil patay na ako, ang tanging taong nakakaalam ng totoo. Pero sa ngayon, hindi lang ako buhay. Ang mga taga-nayon ay mga saksi rin. Gusto mo pa bang gawin ang dati mong paninira sa akin? Imposible iyan. Ano ang plano mo? Kailangan kong kaharapin siya ng harapan. Pakisama mo akong pumunta sa Xinghua Village. Humanap ka ng ilang taong nakasaksi noong araw na iyon para sila ang tumestigo sa totoong nangyari. Sige, ipapagawa ko kaagad sa mga tauhan ko. Mga kaibigan, wala akong kakampi ngayon. Kailangan ng anak ko ng mamahaling gamutan. Humihingi ako ng tulong sa inyong lahat. Ipadala nyo na ang mga eroplano at rocket. Hindi bababa sa 10 maliit na bituin. Kahit walang bayad pinsala mula kay Chen Shui, kaya ko pa rin kumita sa livestream sa pagpapakaawa. Kikita ako ng napakaraming pera. Saka, ang mga bobong netizens ngayon ay napakadaling mauto. Siya ang dahilan kung bakit may depekto ang anak ko. Ang kapal ng mukha mong lumabas. Chen Shui, ibalik mo ang anak ko. Ito ang walang awang doktor. Nakita ko mismo. Nakita niya pero hindi niya iniligtas. Tapos na ba kayo? Tapos na. Ako naman ang magsasalita. Ito ang medical report ng anak ninyo mula sa ospital. 7 buwan pa lang ang bata ng ipanganak. Kulang na kulang siya sa buwan. At may malubhang deformidad siya mula pa ng ipanganak. May kapansanan ng 2 binti niya, spina bifida. At kung ako ba ang nagpaanak sa kanya, ay walang kinalaman. At hindi nga ako ang nagpaanak sa kanya. Siya mismo ang nanganak sa kanyang anak. Ang mga taga-baryo na nandoon ay makapagpapatunay. Si Dr. Chen ang nagligtas sa buhay ko. Imposibleng manakit siya ng iba. Noong gumuho ang daan, naipit ako sa ilalim ng sasakyan. Buong gabi niya akong inopera. Iniligtas niya ang aking binti. Ako rin ay iniligtas ni Dr. Chen. Mabuti siyang doktor. Hindi ako naniniwalang hindi siya tutulong. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ang pumatay sa anak mo. Kung gayon, tanong ko lang, ilang beses kang nagpa-prenatal check-up nung buntis ka? Nasaan ang mga resulta ng check-up mo? Kaya mo bang iharap ito sa lahat? Sigurado ito, tinatakpan ng ospital ang pekeng ulat ng doktor. Ang mga pasyenteng ito ay siguradong sinuhulan din. Huwag kayong maniwala sa kanya. Mga kapamilya, nakita niyo ba? Tinatakpan ng ospital ang pekeng ulat at sinuhulan nila ang mga pasyente para magsinungaling. Ito ba ang mundo ng mayayaman? Wala na bang halaga ang buhay nating mga pangkaraniwang tao?
Kita mo? Kampi sa atin ang publiko. Mag-ingay ka lang. Mas matindi, mas mabuti. Ang ospital ninyo ay nagtatago ng mga doktor na mangmang. Deformed ang anak ko. Papel lang ang ibibigay nyo sa akin para lokohin ako. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, hindi ko papapasukin ang sinuman para magpagamot. Pwede akong magpatotoo. Nandoon ako sa bakuran ng mga Jiang noong araw na iyon. Si Dr. Chen ay hindi nagpaanak. Si Liu Qian mismo ang nanganak ng bata. Kaming ilang mga kapitbahay ay nakakita mismo. Wala talagang prenatal report si Liu Qian. Tinanong ko siya. Nauutal siya at hindi makapagsalita. May problema talaga ang bata, kaya hindi siya nagpa-check up. Sinuhulan kayo. Siyempre, ganyan ang sasabihin ninyo. Nakita ko nga kanina, Sumakay kayo ng mamahaling sasakyan. yung babaeng amo. Siya ang nagpadala ng sasakyan para sunduin kayo, di ba? Oo, talagang sinuhulan kayo. Kilala ko ang mga taga-Xinhua. Paano nila kayang sumakay ng ganyang sasakyan? Siguradong sinuhulan sila ng mayamang tao para maging peking saksi. At Kasinungalingan. Totoo lahat ng sinabi namin. Oo nga, nakita namin mismo. Totoo? Totoo na tumanggap kayo ng pera. Totoo na sumakay kayo ng mamahaling sasakyan. Sa panahon ngayon, kaya ng pera ang lahat. Oo nga, punit-punit ang damit ng mga taga-baryo. Paano sila nakarating? At sabay-sabay pa silang dumating. Baka naman talaga, kinasuhulan na sila. kung hindi kayo magbabayad ngayon, hindi ko papapasukin ang sinuman para magpagamot. Ganito na ang anak ko. Hindi ko rin kayo titigilan. Sino man ang gustong pumasok para magpagamot, tapakan muna ninyo ako. Siya yan. Itim na itim ang puso ng doktor na ito. Pinatay niya ang anak ng iba. Kapal ng mukha niyang nakatayo dito. Humingi ka ng tawad. Dapat magbayad ang ospital. Bawiin ang lisensya niya. Dapat makulong ang ganyang doktor. Dr. Chen, laban sa'yo ang mga tao. Baka umatras ka muna. Saka mag-isip ng ibang paraan. Hindi ako pwedeng umatras. Kung umatras ako, panalo sila. Maawa kayo sa akin. Hindi na kailangang mamalimos o magnakaw. Mga kapamilya, nakita nyo ba? Hanggang ngayon ay ayaw pa ring aminin ng doktor na ito ang buhay ng anak ko. Ganoon ba kawalang halaga? Ang dali talagang lokohin ng mga netizen na ito. Iiyak ka lang. Bubuhos ang pera. Oo nga, at iyang si Jiang Dali na tanga. Kapag inutusan mong gumawa ng gulo, gagawa siya. Parang aso. Kapag lalo siyang nag-ingay, lalo tayong kikita. Hayaan muna natin siyang magtagal. Sabi ko na, walang sino man ang makakapasok ngayon kapag walang bayad. Walang sino man ang makakapagpagamot. Dr. Chen, umatras ka muna. Mapanganib na tumayo ka dito. Sandali, ito ang ulat ng DNA test. Dali, tigilan mo na. Ito ang ulat ng DNA test. Ang bata, hindi mo anak. Dali, huwag kang maniwala sa kanila. Peking-peke ang report na ito. Paano bang? Tanggaling biglang nagpa-DNA test. Tiyak na si Chen Shui at ang babaeng boss ang nag-udyok. Gusto lang nilang saktan ako. Ma, pa, bakit kayo nagpa-DNA test? Sino bang nagsabi sa inyong pumunta? Dali. Kami mismo ang pumunta. Gusto lang naming malaman ang totoo. Anong katotohanan? Naloko lang kayo ni Chen Shui. Sira na ba ang ulo ninyo? Bakit ba ako nagkaanak ng isang tanga? Nandito na ang resulta. Hindi ka pa rin naniniwala? Liu Qian, sabihin mo sa akin ang totoo. Kanino ba talaga ang batang ito? Dali, huwag kang magpalinlang sa kanila. Sino ba si Qian Qian? Hindi mo pa ba alam? Ilang taon na siyang kasal sa'yo. Kailan ka ba niyang ginawa ng masama? Tiyak na ang ospital at yung babaeng amo ang nagsabuatan. Maniwala ka kay Qian Qian. Pero malinaw ang nakasulat sa ulat. Pwede namang ipeke ang ulat. Ano ba ang hindi kayang pekein ngayon? Dali, isipin mo. Kung talagang maniniwala ka sa papel na ito, hindi ba't mahuhulog ka mismo sa bitag nila? Dali, ilang taon na akong kasal sa'yo. Kailan ba kitang dinaya? Maniwala ka naman sa akin. Liu Qian, kahit bobo ako, pero hindi ako bulag. Nababasa ko ang mga letrang ito.
Sabihin mo, sino ba talaga ang kalaguyo mo? Sabihin mo kung sino ang kabit. Dali-dali. Makinig ka sa akin. Ako nang magsasabi. Kahapon, nakita ko mismo si Wang Defa na nanggaling sa kwarto ni Liu Qian at palihim na lumabas. Ikaw? Ako, binisita ko lang siya. Magkababaryo tayo. Pagmamalasakit lang sa kapwa taga-baryo. Nag-aalala ka sa panganganak ng asawa ko. Anong pakialam mo? Akala mo tanga ako? Tama na. Tama na. Sasabihin ko na. Si Liu Qian ang nanakit sa akin. Siya ang nagpasimula. Sabi niya, halos lagi kang nasa malayo nagtatrabaho. Nag-iisa siya ang lumapit sa akin. Sinungaling ka. Talagang ikaw ang gumahasa sa akin. Ikaw, habang wala ang asawa ko. Ang pumilit sa akin. Hayop ka. Pinilit ba kita? Hindi ba't lagi kang nagte-text sa akin ng kusa? Sabi mo na mismo ako. Pumupunta ka pa sa bahay ko ng palihim. Ngayong may nangyari, isinisisi mo sa akin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Wala siyang kwenta. Sinira niya ako. Nagdadrama pa siya kanina. Nagkakagatan lang pala sila. Pataasan pa sila ng kapal ng mukha. Liu Qian. Ang bait ko sa'yo. Bakit mo ako ipinagkanulo? Buntis ka. Sabi mo, kahit anong gusto mong kainin, bibilhin ko. Sinabi ko sa nanay ko na dapat kang alagaan ng mabuti. Binigyan kita ng sapat na pera para sa check-up mo. Ganyan ka pala sa akin. Mabait ka sa akin? Iyan ba ang tinatawag mong mabuti? Para sa sarili mo lang yan? 10 taon na tayong kasal. Hindi pa rin ako nabubuntis. Araw-araw akong sinisiraan ng nanay mo. Ang tatay mo, malamig ang pakikitungo sa akin. Pinagchichismisan ako ng mga tao sa baryo. Sinasabi nila na wala akong kwentang babae. Pero ikaw, nanonood ka lang. Hindi ka man lang nagsalita para sa akin. Ako, hindi. Wala? Lagi mo namang sinasabi yan. Ganyan talaga ang nanay ko. Huwag mo na lang siyang patulan. Anong klaseng lalaki ka? Araw-araw akong pinapainom ng nanay mo ng mga kung ano-anong gamot. Pagkain ba iyon ng tao? Sabi ko, ayoko. Lumuhod ang nanay mo sa harap ko at umiyak. Nakiusap siyang magkaapo. Ikaw, nanonood ka lang. Wala kang imik. Iyon nga, mga kung ano-anong bagay. Ang mga iyon ang nagpa-deform sa bata. Lahat ng ito ay kasalanan ng pamilya ninyong Jiang. Gusto ko lang magkaroon ng apo para maipagpatuloy ang lahi. Ganyan din naman ang nangyari sa mga nauna sa atin. Para rin sa ikabubuti ninyo ito. Para sa ikabubuti namin? Ngayon, kung magkakaanak man, may depekto ang bata. Sa tingin mo, maganda ba iyon? Pagkatapos, nagpatingin ako sa ospital. Ang totoo, wala sa akin ang problema. Ikaw, walang kwenta. Hindi ka nga makapag-anak? Diyos ko, itong lalaki, hindi pala kaya. At sinisisi pa ang asawa, napakasama ng biyenang ito. Ang anak niyang walang kwenta, isinisisi pa sa manugang, mangmang ang buong pamilya, at umiinom pa ng mga halamang gamot. Nandidiri ako kahit isipin pa lang. Ang mga kaawa-awa may kasalanan din. Dali, ikaw ang walang kwenta. Sinisisi mo pa si Liu Qian. Noong sumama siya sa akin, sa kanya nalaman ang tunay na sarap. Ikaw, bukod sa paggawa ng mabibigat na gawain, anong alam mo sa pag-aalaga ng babae? Kahit gaano pa karami ang ibigay mong pera, ang inaakap niya sa gabi ay isang piraso ng kahoy. Anong silbi niyon? Papatayin ko kayo. Ikaw na, Tulong. saklolo. May pumatay. Huwag gumalaw. Ibaba ang armas. Dr. Chen, ganap na nabaliktad ang opinyon sa live stream.
Dali, anak ko. Tumigil ka. Tama lang sa kanya. Chen Shui, ikaw na ang bahala kay Afeng. Kami, at babalik na kami sa baryo. Sa buhay na ito, Ang mga magulang ni Jiang Feng, bagamat hindi katulad, noong nakaraang buhay na naging kasabwat, ngunit sila pa rin ay bahagi ng trahedyang ito. Sa natitirang buhay nila, sila ay mabubuhay sa pagkakasala at pagsisisi. Anak. Mamatay ka, walang pusong doktor. Ang mga magulang ng salarin ay hindi rin mabuti. Mahal, Anak, okay ka lang ba? Nakita ko sa cellphone ang mga balitang iyon. Natakot ako ng husto. Sa buong daan, nanginginig ang mga kamay namin ng tatay mo. Ayos lang ako. Mabuti naman ako. Talagang ayos lang ako. Ma, may mga puting buhok ka na. Anak, matanda na ako. Siyempre, may puti na. buti na lang at okay ka. Basta't ayos ka, panatag na kami. Anak, nandito na kami. Mapa, miss ko kayo. Sa araw na ito noong nakaraang buhay, nawala kayo sa akin. Sa buhay na ito, sa wakas, kayakap ko kayo ng mahigpit at masasabi ko sa inyo, ayos lang ako. Miss ko kayo. Doc Chen, gising na si Jiang Feng. Dahan-dahan lang. Bakit ka umiiyak ng ganyan? Hindi ba't maayos naman ako? Alam mo ba kung gaano ako natakot? Na baka hindi ka na magising. Na baka mawala ka na naman sa akin. Parang may narinig akong tumatawag sa akin. Paulit-ulit akong tinatawag. Akala ko ikaw talaga ang tumatawag sa akin. Kaya pilit kong iminulat ang mata ko. Bobo mo naman. Koma ka na nga. Naririnig mo pa ako. Ang mga hiling mo, alin ba ang hindi ko susundin? Mula ngayon, bawal ka nang humarang para sa akin. Narinig mo ba? Depende kung sino ang mananakit sa'yo. Walang sino man ang pwede. Kasama na ang sarili mo. Sige, susundin kita.